Bagong hamon na para sa mga residente ang nangyaring lindol sa Davao. Doble dagok ito para sa mga pasyente sa lugar. Pansamantala silang nasa family tents habang hindi paligtas ang bumalik sa loob ng mga napinsalang ospital. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi lang mga residente ang kailangang manuluyan pansamantala sa mga tent matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Sa bayan ng Manay, pati mga pasyente ng Manay District Hospital at Davao Oriental Provincial Hospital sa family tents muna sasailalim sa gamutan matapos na ideklarang unsafe ang napinsalang mga ospital. Ilan lang ito sa kinakaharap na pagsubok ng mga taga Davao habang patuloy pa ring nakararanas ng aftershock sa rehiyon at sa iba pang apektadong mga lugar. Tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na ligtas at maayos ang tents na ito. Kumikilos na rin ang Department of Health para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Ang ating DOH naman ay kasalukuyang nag-i-implement ng transfer doon sa nasirang hospital sa Manay at ililipat ito doon sa isang bagong infrastruktura na pwede kaagad gamitin bilang bagong hospital or medical center doon sa area na yan. Papalo na sa halos 125,000 mga pamilya ang displaced dahil sa lindol. Sa huling datos ng Office of Civil Defense, katumbas ito ng halos 500,000 individual. Aabot na rin sa 8 ang naitatalang patay. So right now, we have more than 10 evacuation centers being operated and managed by our DSWD, housing thousands of individuals na nandun ngayon. Kahit weekend, sinisiguro raw ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang mobilisasyon. Sa ngayon, umabot na sa 27 milyon na halaga ng tulong ang nakarating sa Davao at Caraga Region. Higit 24,000 family food packs, higit 6,000 ready-to-eat meals at 2,500 non-food items na ang naipamigay ng mga otoridad. Sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad, tinitiyak ng pamahalaan na sapat ang kanilang resources para tumugon sa kakailanganin pa ng mga biktima. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.